I am Carla Mahabalak. So in this video, I will be trying to share my knowledge about the common faults or defect of a certain light dimmer. So first, what is a light dimmer? So a light dimmer is a devices connected to our light fixture and used to lower the brightness of a light. So it is for adjustment for the brightness. So yeah, that's it. So let's proceed to our main topic. So paalala lang, lahat ng sasabihin ko dito ay based sa Module 3, Servicing a Light Dimmer. So you can check it out para meron kayong input, meron kayong and also I will putting the images, some images and words here para ma-input niyo sa notebook nyo or sa mga devices nyo. So let's proceed. So first problem, the doesn't light, hindi na umiilaw yung light natin. Meron tayong mga corresponding problem or defect or fault dyan na magiging sanhe bakit hindi na siya mailaw. So first, we have here the defective wiring, AC cord, which is, naging problema is yung wiring or yung cord natin is may problem or burnt or open siya. So yun, isa talaga siya sa magiging sanhe bakit hindi na mailaw yung light natin. Also, we have here the defective switch electronic system control na kung saan yung switch natin or yung device na pinipindot natin to on and off our light is may sira. Open siya, burn siya, ganun. So, mismo, malamang, hindi na talaga pwede natin ma-on ang light, hindi natin pwede ma-off. So, isa siya sa magiging sanhe kung bakit hindi na ma-on ang light natin o hindi na nagla-light. Also, we have here the defective bulb kung saan yung mismo yung bulb yung sira. Diba? Also, we have here also the defective receptacle bulb or kung saan yung socket o pinaglalagyan ng bulb natin ay sira. May mga misplaced components, diba? May mga burnt, may mga nawalang components, or merong mga na components so nakakakasya ng short circuit, magiging dahilan ng hindi pag-on ng light natin. Also, we have here the defective triac, or the TRAC, which is ano ba ang triac? A triac is a three-terminal electronic components that conduct current in either direction with triggered. Diba? So, ito naman yung ginagamit natin sa AC power control natin, and it can able to switch high voltage and high level current. Diba? So, yun, isa to sa mga components, ito sa mga part na pinaka-importante. Kaya pag ito may naging problema, diba? May naging defected siya, diba? So, magiging dahilan talaga siya ng hindi pag-ilaw ng light natin. Also, we have here the defective DIAC or the DIAC, which is, ito naman is a diode that conducts electrical current only other albeit over voltage. Ito naman yung mga nag-assist sa triac o sa if ito ay nag-trigger. Diba? So, isa din to sa mga important parts, diba? If ito mag-defective, so it can cause talaga na magka-problema yung light natin. Diba? So, also, we have here the defective Maillard capacitor. Ano nga ba ang Maillard capacitor? Ang Maillard capacitor is another type of a film capacitor. Diba? So, ito yung isa sa capacitor na have a great properties of high heat and humidity resistance. Ito yung mga ginagamit sa mga high intensity talaga. So, pagka ito magkasira or may magka-problema, ma-burn siya or may nag-open sa kanya, so, yun, pwedeng maging dahilan na hindi na nag-open or hindi na nagla-light yung light natin. Also, we have here the defective resistor. Ang resistor is a passive two-terminal electrical component. Diba? So, it is isa din to sa mga importanteng mga parts ng light dimmer or yung buong part ng pag-light. Diba? So, if ito, may ma-burn, may masira, may mag-open sa kanya, it can causes our light na hindi na umandar. And also, we have here the defective potentiometer. Ano nga ba ang potentiometer? Ang potentiometer is essentially a voltage divider used for measuring electrical potential. What is the electrical potential? Ito naman yung tinatawag natin na voltage. Diba? So, ito yung nagme-measure. So, what if wala nang contact ang potentiometer natin, no contact na siya. Diba? So, isa siya sa magiging sanhe na yung voltage na binibigay or nire-release is hindi na good. Diba? So, yun, isa siya
magiging dahilan talaga siya na hindi na mag-light yung light natin or yung bulb natin. So yes, this is the common fault and defect ng problema if hindi na nag-light yung light natin or yung bulb natin. So yes. So paalala lang, lahat ng sasabihin. So we have here the second problem, which is the light doesn't dim. So ito, diba, yun nga, ano nga bang sabi ko, diba, ang light dimmer is for adjusting the brightness, adjusting the intensity of the light. So pag ganito, what if you adjust the light dimmer, diba, you adjust the kasi gusto mong mag-dim siya, pero hindi na siya na-adjust. So, it is considered already a problem. May defect na siya. So, ito yung mga corresponding causes niya kung bakit nangyayari yon. So, we have here the defective TRAIC or triac. So, yun nga yung nga sinabi ko sa triac. It is a component or isa to sa mga ginagamit sa AC power control natin. So, if ito, may naging sira sa kanya, may naging problem sa kanya, so, it can cause isa din na hindi na nagdi-dim yung light natin. Wala nang yung light dimmer kasi nga may problem siya sa triac. Also, we have here the defective DIAC or the DIAC. Same din sa sinabi ko, ito yung nag-a-assist pag nagtitrigger yung triac natin. So, pag ganito mangyari, yun, pwede din siya makakos na hindi na nagdi-dim yung light natin. Hindi na natin siya makakontrol sa light dimmer kasi may problem siya sa inside. So, also, we have here the defective Maillard capacitor. I already explained what is the Maillard capacitor. So, yun, isa din siya sa magiging dahilan. Also, we have here the defective resistor. Diba? I already explained the resistor already. So, if may magka-problema, may ma-burn, may mag-open. So, yun, meron talaga siyang magiging epekto sa pag-adjust sa light natin. Pwede na siyang hindi mag-dim. Also, we have here the defective potentiometer. Yun nga, pag sinabi ko, pag hindi na tama yung measure, hindi na tama yung resist na voltage, so magkaka-cause talaga siya ng problem. So, that is the common fault and defect sa problem na light doesn't dim or yung hindi na nagdi-dim yung light natin pag ina-adjust natin siya sa light dimmer. So, I hope you take note. I hope you write it to your note para mas-study. And also, I hope na may naintindihan kayo kung ano yung mga common defect and fault sa... So now, I will be discussing with you the corresponding remedies for the certain fault and defect. So, para maging maayos na siya, maayos na yung light dimmer, maayos na yung nabibigay ng light natin. So here, if open yung AC cord or yung wiring, open AC cord or wiring, so we must replace the wiring and AC cord. Diba? If open siya. Pero if meron pa tayong pwedeng maayos, pwede pa natin adjust, then what? Why not? Diba? Ayusin natin. Pero if kailangan talaga siyang i-replace, mas mabuti. Diba? For better work na magkagawa. Also, we have the open switch. So, yes, we have to replace the switch, diba? Para ma-on and off na natin yung light natin. Also, we have the busted valve or yung sira yung mismong valve. So, pag ganito, pag yung valve na mismo yung sira, wala natin magagawa. We can't fix it. So, you must replace it. Replace the bulbs. Diba? So, here we have also the worn nut of receptacle of the bulb. Yung socket. Merong or sobra ng paggamit, kaya yung mga ibang parts na components na is na-worn out na or na-misplaced na. So, we must replace it. Replace it. Diba? So, next we have this the burn triac. Diba? Yung triac is burned siya. Diba? Pag burned na talaga, isa yung sa mga sasuggest ko talaga, replace it. We must really replace it. Diba? Para wala lang mas malalang mangyari. Diba? So, we must replace it. It is already burned, then replace it. If burned na yung DIAC or DIAC, then replace it. Burned na yung Maillard capacitor, then replace it. Burned na yung resistor, then replace resistor. If no contact na yung potentiometer, or yun nga yung sinabi ko, may sira siya, then we must replace also the potentiometer. That's it. Diba? So, yun yung mga corresponding remedies or corresponding na pwede natin magawa para mag-work ulit yung light, yung mga parts, yung light dimmer natin. Diba? So, yun, you must take note sa mga nasabi ko, sa mga nakita nyo sa screen. Dapat,
always remember about it para if ever may mangyari sa inyo or may mangyari sa light dimmer nyo, sa light nyo, then you know kung ano yung pwedeng magawa mo to fix it. Diba? So, yes, that's it. So, yon, I'm done discussing. Lahat na discuss ko na the common defect and fault of a certain problem, yung hindi na umiilaw at hindi na nagdi-dim yung light natin. So, I already give you the common so you can check it. You can, if may problem sa light nyo, then try to check it. Diba? Baka yun din yung mga defect or maging problem kung bakit hindi na nagdi-dim yung light nyo, hindi na umaandar yung light nyo. And also, I already share also the corresponding remedies or ano yung pwede mong gawin pag yun ang nangyari sa light nyo, sa light dimmer nyo. Diba? So, I have already shared every corresponding remedies sa isang default or sa certain default or sa defect. Diba? So, also, I hope you study or I hope you take notes sa mga nasabi ko sa nakikita niyo sa screen because this is so important and I hope I explain it well, may naintindihan kayo. So, thank you and yeah, God bless.